What's up mga kaibigan? Long time no see. Finally, Anime Clan is back at may kasama pa tayong kaibigan na magre-review ng iba pang kwento. Asahan nyo na may mga manga at manhwa na lalabas sa channel na ito ng magkasabay para mas madami kayong mapanood. Anyway, simulan na natin ang episode 6 ng Kaiju number 8. Nagsimula na nga ang mission nila Kafka. Ang target nila ay may estimated size na 150 meters. Kung iisipin nyo, ang colossal titan katulad ni Armin ay may taas lamang na 60 meters. Higit doble ang laki nito. Kaya ito ay nabibilang sa giant class kaiju. Nakita ito sa lugar ng Sagamihara at mabagal nitong tinutungo ang norte. Ang Defense Force ay nagsimula ng i-evacuate ang mga tao na nakatira doon. Wika ni Vice Captain Hoshina na oras na para pumatay ng mga kaiju. Nagkatinginan dito sina Kafka at Kikoru dahil nga sa tinatago nilang sikreto na si Kafka ay isa ding kaiju. Pero dahil nagkasundo naman sila na kung sakaling mawala siya sa katinuan at tuluyan naging isang kaiju ay walang alinlangan siyang papatay ni Kikoru na ikinatuwa naman ni Kafka dahil ayaw din niyang makapanakit ng ibang tao. Sobrang taas ng ekspektasyon ni Kikoru sa kanya at makikita naman na porsigido si Kafka nang bigla na lang lumobo ang mga pisngi nito dahil masusuka na pala siya sa kaba. Pagkatapos nito ay nakarating na nga sila sa temporary base ng Sagamihara at dito nga nila nakita ang higanteng kaiju. Sa laki nito para na itong isang spaceship at nagsimula na ngang pumwesto ang Hoshina Platoon, Ikaruga Platoon at Nakanoshima Platoon dahil si Captain Ashiro ay pinamumunuan na ang unit na tatalo sa Honju kaya ang kanilang misyon ay talunin ang mga Yoju na pinakalat ng Honju. Bali guys, ipapaliwanag ko lang ng mabilis ang Honju, Yoju at Daikaiju. Ang Honju ay kadalasan ang pinakamalaking kaiju at nagtataglay ng fortitude level 6 pataas. Katulad ng halimaw na ito, ang Yoju naman ay maliit na kaiju na nakadikit o sumusunod sa Honju. At ang Daikaiju naman ang pinakamalakas na kaiju. Hindi na pinagbabasihan dito ang liit o laki at kadalasan sila ay nagtataglay ng fortitude level 8 pataas. Katulad na lang ni Kaiju number 9. Okay, balik tayo sa kwento. Ang misyon nila ay patayin lamang ang lahat ng Yoju sa kani-kanilang zones. Ito ay sobrang importante dahil ang kanilang success at failure ay nakabase sa magiging sira ng komunidad na ito. Pero syempre, ang lahat ng baguhan ay magiging last line of defense. Sila ay mananatili lang sa likuran. Dagdag pa ni Vice Captain Hoshina na walang halaga ang kanilang grado sa training kapag dumating na ang oras na kailangan nilang magligtas ng buhay. Dito na nga sila pinaalis ng Vice Captain. Payo pa nito na magpakitang gilas sila. Labis na ginanahan ang lahat sa mensahe niya. Naalala ni Kafka ang sinabi ni Vice Captain Hoshina sa training camp na sa loob ng 3 buwan ay mapapaalis na siya sa Defense Force. Naiintindihan niya ito na ito na ang huling tsansa niya upang patunayan ang sarili. Dahil kung hindi ay tapos na siya. Pero nagtataka si Kafka na dahil kahit siya ay nasa mataas na tensyon, panic at pressure, siya ay nakararamdam ng matinding pagkasabik. Natutuwa naman si Ichikawa dahil ito naman talaga ang pangarap na trabaho ni Kafka. Kaya siguraduhin nila na ang una nilang misyon ay tagumpay. Bigla na lang may nagsalita na may namata ang Yoju sa Zone E. Ito din ang zone nila Kafka. Nag-order ito na mag-engage sila. Dito na nga inaya ni Kafka si Kikoru pero nagalit ito dahil sinong nagsabi sa kanya na pwede niya siyang utusan. Nagbilin din si Kafka na wag mamamatay si Ichikawa at ganon din naman ang bilin nito. Dito na nga magsisimula ang labanan. Sa Zone E, narito si Kafka at nararamdaman niya na ang suit ay bibigyan siya ng lakas na kinakailangan niya. Sumigaw ito na Combat Power Unleash pero wala itong nagawa at tumilapon lang siya ng masagasaan ng sumusugod na Yoju. Nagagalit si Kikoru dahil masyado siyang nakasugod kaya manatili siya sa likuran kasama ang 1% suit niya.
Nagagalit dito ang senyor dahil bakit kailangan niyang magbantay ng mga rookies. Pinapatabi niya ito upang hindi makasagabal. Sumigaw ito na hindi pa nila alam ang weak spot ng kalaban, kaya habang wala pang dumadating na intel ay kailangan nilang maging maingat. Ngunit hindi pa siya tapos magsalita nang bigla na lang nawasak ang Yoju sa harapan niya. Wika ni Kikoru na titirahin niya ang lahat ng parte ng katawan ng Yoju na maaaring maging weak spot. Pero hindi na ito kailangan dahil ang totoo ay nagpapakitang gilas lang si Kikoru dahil lahat ng parte ng Yoju ay weak spot para sa kanya. Hindi makapaniwala ang senyor na 2 buwan pa lang sa Defense Force si Kikoru. Pero nang makita nito si Kafka na namamangha ay bigla itong kinilig. Samantala sa Zone F, narito ang Ikaruga Platoon. Nakikipaglaban na din ang mga ito. Nagawa nilang maalis ang 2 binti ng Yoju, kaya tatapusin na nila ito. Nagpamalas ng galing si Furashi. Nagmamalaki ito at tinawag si Ichikawa. Ngunit laking gulat niya na tinalo ni Ichikawa ang Yoju nang siya lang mag-isa. Hindi ito makapaniwala. Paliwanag nito na pinalitan niya ang kanyang burst rounds ng freeze rounds dahil sa palagay ni Ichikawa na mas nababagay ito sa kanyang style. Napapabagal nito ang kalaban dahilan para magkaroon siya ng advantage. Naging seryoso ang mukha nito nang sinabi na sa oras na masanay siya sa freeze rounds ay mas gagaling siya sa paghunting sa mga kaiju. Batid niya na hindi pa ito sapat, kailangan pa niyang maging mas malakas. Nangako si Ichikawa na magiging mas malakas siya upang hindi nakakailanganin ni Kafka na mag-transform. Samantala sa Zone J, hindi makapaniwala ang senior nilang 4 years na sa Defense Force dahil sobrang pulido ng kilos ng kanilang mga rookie. Kahit ang platoon leader nila na si Nakonoshima ay nabilib din sa kanilang abilidad. Totoong maswerte nga sila sa mga recruits sa taong ito. Ito sina Haruchi Izumo at Aoi Kaguragi. Natutuwa ang platoon leader dahil bukod sa husay ay makisig din ang mga ito, kaya napag-iisipan na niya na isama ang mga ito sa kanyang platoon. Sa isang gilid nakaupo si Kafka. Tinitingnan niya ang Kaiju Kill Report at namamangha siya sa ipinapakita ng lahat dahil kahit si Ichikawa ay nagpapakitang gilas din. Dito siya napaisip na hindi ito maganda dahil lahat sila ay ibinibigay ang kanilang makakaya habang siya ay nagpapabigat pa sa iba. Bigla niyang naalala ang sinabi ng senior nila na hindi pa nila alam ang weak spot ng mga ito. Dito nagising si Kafka dahil ngayon alam na niya ang kanyang armas. Ito na ang oras para gamitin ito. Nagulat ang mga senior nang mapansin nila si Kafka na binubuksan at kinakalkal ang laman loob ng Yoju. Namamangha si Kafka na kahit sa 1% lang ng suit na ito ay baliwala lang ang pagwasak sa katawan ng Yoju. Kung mamamas produce nila ito, pwede din nila itong ibenta sa clean-up industry dahil malaki ang maitutulong nito sa paglinis sa mga labi ng kaiju. Kapansin-pansin na malawak talaga ang kaalaman ni Kafka sa mga kaiju na pag-alaman niya agad na ito ay isang fungal type kaiju pero ang core nito ay wala sa dapat na pwesto. Hinahanap ito ni Kafka at nang matuklasan niya, agad itong tumawag kay Vice Captain Hoshina dahil alam na niya kung saan nakatago ang core nito. Ito ay nasa bandang leeg pero nababalutan ito ng matigas na muscle kaya para sa mahihinang officers, kailangan muna nila itong paulanan ng bala para lumabas ang core. Dagdag pa ni Kafka na mayroon pa siyang importanteng sasabihin. Ang mga ito ay mayroong reproductive organs. Ibig sabihin nito na kung hindi ito masisira ay maaaring maglabas ito ng panibagong Yoju mula sa kanilang mga labi. Naintindihan ito ng Vice Captain at inutusan si Okonogi na ibahagi ang impormasyon na ito sa lahat ng personnel. Dagdag pa ni Vice Captain Hoshina na alam niya na si Kafka ay maraming natutunan mula sa dati niyang trabaho pero masasabi niya na ang matinding pag-aaral na ginawa ni Kafka ay nagbunga ng maganda. Pinupuri siya nito. Labis itong ikinatuwa ni Kafka na tulungan niya ang Defense Force. Gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya
hanggang sa dumating ang araw na makarating siya sa tabi ni Mina. Bigla na lang may sumabog. Nagulat dito si Kafka. Wika ni Vice Captain Hoshina na tingnan ito maigi ni Kafka. Ito ang kakayahan ng taong sinusubukan niyang abutin upang makipaglaban sa kanyang tabi. Ito ang 3rd Division Captain Mina Ashiro at sa isang atake lang ay nabura ang kalahati ng 150-meter giant class kaiju. At dito na nagtatapos ang episode 6 ng Kaiju number 8. Salamat guys sa panonood. Natutuwa talaga ako na makabalik at hindi lang ako. May kasama pa tayong ibang magre-review kasi nga Anime Clan ang pangalan ng channel natin. Kapag sinabi nating clan, dapat may members ito. Kaya asahan nyo na mas dadami pa ang ilalabas naming kwento ng sabay-sabay. Guys, kung nagustuhan nyo ang video na ito, don't forget to like and subscribe. Ingat guys!